Habang papalapit sa syudad, napapatingin si Rowena sa bintana. Ang mga gusali, ilaw at ingay ng Maynila. Para bang ibang mundo ito kumpara sa tahimik na bayan na kanyang kinalakihan. Eto na yon, Maynila. Mahina ang boses at may halong kaba na sabi ni Rowena. Ang simula ng lahat ng pangarap ko, sana kayanin ko to kahit mag-isa lang ako. 2 taon din niyang pinag-ipunan ang lahat. Ang pamasahe, ang renta sa apartment, at kaunting ipon para sa mga unang linggo ng kanyang paninirahan. Nagbenta siya ng mga gulay, nagtrabaho bilang student assistant sa kanilang bayan. At tuwing gabi, nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara. Lahat yon para sa araw na ito. Nang makarating siya sa inuupahang apartment sa Maynila, hindi yon kasing ganda ng inaasahan niya. May luma at matigas na sofa at maliit na bintanang pinapasok ng liwanag ng mga poste sa labas. Ngunit sa kabila nito, ngumiti si Rowena. Hindi man ito marangya, pero akin to. Simula ito ng bagong buhay ko. Hindi na ako pwedeng umurong. Ngunit pagdating ng gabi, habang nakahiga sa upuan, hindi mapigilan ni Rowena ang maiyak. Malayo siya sa pamilya, sa bayan, sa lahat ng pamilyar. Walang yakap ng ina, walang tinig ng ama. Tanging katahimikan ng lungsod ang kasama niya. Kaya ko to. Ginusto ko to, 'di ba? Kailangan kong kayanin para sa pangarap ko, para sa pamilya ko. Lumipas ang mga linggo, unti-unti natutunan ni Rowena ang ritmo ng lungsod. Ang pagsakay sa tren, ang paglalakad sa ilalim ng araw, at ang pakikibagay sa iba't ibang mukha na kanyang nakakasalamuha sa ospital. Sa wakas, natanggap siya bilang nurse sa isang trauma department ng kilalang ospital sa Maynila. Hindi madali, maingay, mabilis at puno ng pasyente araw-araw. Ngunit sa bawat sugat na kanyang nililinis at sa bawat ngiting ibinabalik niya sa mga may sakit, ramdam niyang tama ang kanyang piniling landas. Kahit pagod, sulit ang bawat araw ko. Ito yung buhay na matagal kong pinangarap. At kahit mag-isa ko rito sa syudad, hindi ako susuko. Hindi niya alam ang mga darating na araw ay magdadala ng pagsubok. Nahihigit pa sa kahit anong nakita niya sa ospital. At doon, masusubok kung gaano katibay ang puso ng isang tulad ni Rowena. Lumipas ang mga buwan at unti-unti nasanay siya sa mabilis na takbo ng buhay sa ospital. Ngunit gaya ng sabi ng isa sa mga veteranong doktor doon, sa mundo ng trauma ward, walang permanenteng pahinga. Rowena, huwag kang magpapabaya. Heto na naman ang tag-init. At kapag dumarating yan, nako, siguradong sunod-sunod na naman ang mga aksidente. Lalo na yung mga motorcyclist na feeling stuntman. Sabi ng isa sa mga doktor na si Dr. Reyes. Napangiti si Rowena. Sana naman, hindi ganun, Dok. Ang dami na nating pasyenteng bali-bali ang buto nung nakaraang taon. Maghanda ka, sabi ni Dr. Reyes. Pagdating ng Mayo, dadagsayan. Sabi nga nila kapag umarangkada ang motor, umaarangkada rin ang trabaho natin. At hindi nga nagkamali si Dr. Reyes. Pagsapit ng tag-init, isa-isa nang dumarating ang mga pasyente. Mga sugatan, duguan, at ang ilan halos hindi makakilos. Pero isang araw, may dinala silang kakaiba. Isang binatang motorista ang dinala sa emergency room. Ang pangalan niya ay Simon. Bagsik ng hangin, tunog ng makina, at adrenaline ng karera. Yun daw ang kanyang kaligayahan. Ngunit ngayon, siya ay nakahandusay, bali ang braso, at puno ng gasgas. Excuse me, ako na po. Ako na po ang maglilinis ng sugat. Natatarantang sabi ni Rowena. Lord, bakit parang nanginginig ako? Ay nako, pasensya na sir. Nahulog po yung tray. Huwag kang kabahan, Miss Nurse. Hindi naman ako kakainin ng sugat ko. Relax ka lang. Baka pati ako madagdagan ng sugat sa kaba mo.
May pilit na tawa na sabi ni Simon kahit halatang nasasaktan. Hindi maipaliwanag ni Rowena kung bakit siya nininerbiyos. Marahil ay dahil sa itsura ni Simon, matangkad, may mapang-akit ng ngiti at may halong kumpiyansa sa boses na agad niyang naramdaman sa unang tingin. Ngunit ang naramdaman niyang paghanga ay siya ring naging kahinaan niya. Ano ba yan, Rowena? Trabaho to, hindi romansa. Focus ka, baka mapagalitan ka. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi naging madali. Sa tuwing tatawag si Simon, siya agad ang lumalapit. Sa tuwing ngumingiti ito, parang may kakaibang kuryente sa dibdib niya. At habang lumilipas ang mga araw, ang pasyente ay unti-unting gumagaling. At si Rowena, unti-unti na ring nahuhulog. Uy, mukhang may bagong inspirasyon ka, Rowena, ah. Yung motoristang gwapo sa room 203? Pabulong na sabi ng kasamahan niyang nurse na si Lena. Ha? Hindi ah. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Defensive na sabi ni Rowena. Sus, halata sa kilos mo. Natatawang sabi ni Lena. Huwag mo nang itanggi. Pero girl, magising ka. Hindi mo ka-level yun. Mayaman yan. May kondo, may kotse. Tayo, nurse lang. Hindi ko naman iniisip yan. Namumulang sabi ni Rowena. Bakit ko naman siya papansinin sa ganung paraan? Pasyente lang siya. Ngunit kahit anong tanggi ni Rowena, ang puso ay hindi madaling utusan. At si Simon, habang gumagaling, napapansin din niya ang kagandahan at kabaitan ng dalagang nurse. Alam mo, Nurse Rowena, nakangiting sabi ni Simon habang tinatapunan siya ng tingin. Parang wala ka sa focus. Kanina pa nahuhulog yung mga gamit sa tray mo ah. Namula agad si Rowena. Pasensya na. Huwag mo na lang akong isumbong kay Dr. Reyes kasi siguradong mapapagalitan ako. Ngumiti pa si Simon. Sige. Pero salamat ah sa pag-aalaga. Hindi lang sugat ko ang gumaling. Pati na rin ang puso ko. Hindi alam ni Rowena ang binatang ito, si Simon, ay sanay sa mga babaeng bumibigay sa kanyang halina. Sanay sa magagarang sasakyan, sa mamahaling alak, at sa mga babaeng pinapalit-palitan niya. At sa kabila ng babala ng mga kasama niyang nurse, ang inosenteng puso ni Rowena ay unti-unting nahuhulog sa isang lalaking hindi marunong magmahal ng totoo. Ang tag-init ay nagdadala ng init sa kalsada. Ngunit para kay Rowena, may apoy na mas matindi pa sa araw ng Mayo. Isang damdaming hindi niya inaasahan at isang pangyayaring magbabago sa takbo ng kanyang buhay sa Maynila. Hindi ko maintindihan, bulong ni Simon sa sarili habang inaayos ang mga gamit sa ospital. Bakit siyang naiisip ko? Simple lang siya, walang arte. Pero may kung anong bagay sa kanya na hindi ko maipaliwanag. At nang tuluyan ng ma-discharge si Simon sa ospital, akala ni Rowena ay doon na magtatapos ang lahat. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, nakatanggap si Rowena ng mensahe mula sa isang unknown number. Sino to? Si Simon? Gulat niyang basa sa mensahe. Hi Rowena, thanks sa pag-aalaga mo. Libre kita ng kape minsan ah. Ngumiti siya habang nagbabasa. Ano to? Nagpapasalamat lang ba siya o may iba pang ibig sabihin to? At doon, nagsimula ang kanilang madalas na pag-uusap. Sa text, sa tawag, at hindi nagtagal sa mga lakad. Si Simon ay tila naging kabaliktaran ng lahat ng inaakala ni Rowena. Maalalahanin, masaya, at magiliw. At sa bawat ngiti at tawa nila, unti-unting bumubukas ang puso ni Rowena. Rowena, sabi ni Simon. Alam mo, ang sarap mong kasama. Parang nakakalimutan ko lahat ng problema ko kapag kausap kita. Napayuko si Rowena. Nako, nahihiya nga ako sa'yo. Lagi ko ngang nahuhulog yung mga gamit ko sa tray noon. Hindi kita naalagaan ng maayos. Oo nga. Pero dun kita unang napansin. Natatawang sagot ni Simon.
Yung totoo mo, yung hindi mo kayang itago. Walang arte at walang halong peke. Hindi nagtagal, kumalat na ang balita sa ospital. Isang simpleng nurse nakikipag-date daw sa mayamang binata. Oy, Rowena! Bati sa kanya ni Lena. Ang swerte mo naman, ang dami mong dinaanang pasyente. Pero si Prince Charming pa talagang napasagot mo? Nako Lena, huwag kang magbibiro ng ganyan. Hindi naman yung totoo. Mahinang sagot ni Rowena. Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang swerte mo. Pabulong na sabi nito at may halong inggit sa boses. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Lena ay naglalagablab na ang inggit at galit. Sa bawat araw na nakikita niyang masaya si Rowena, lalo siyang nagagalit. At isang araw, gumawa siya ng hakbang para sirain ang pangalan ng kaibigan. Rowena, may reklamo laban sa'yo. Sabi dito, nagdadala ka raw ng personal na bisita sa ward at pinapabayaan ng pasyente. Sabi ng supervisor. Ha? Hindi po totoo yan, ma'am. Gulat na sabi ni Rowena. Wala po akong ginagawang masama. Pasensya na. Pero hanggang hindi naiimbestigahan ito, kailangan naming itigil muna ang kontrata mo. Sabi pa ng supervisor. Parang gumuho ang mundo ni Rowena. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang paratang. At kahit wala siyang kasalanan, siya pa rin ang nasisi. At si Lena, sa malayo ay nakangiting nanonood ng kanyang pagbagsak. Paano ko sasabihin to kay Simon? Mahina niyang bulong. Baka isipin niyang pabigat ako o baka iwasan niya ako pag nalaman niyang wala na akong trabaho. Sinubukan niyang maghanap ng bagong trabaho. Pero sa Maynila, kapag wala kang koneksyon, madalas walang nagbubukas ng pinto. Rowena, may problema ka ba? Tanong ni Simon mula sa kabilang linya. Parang ang tahimik mo nitong mga nakaraang araw. Wala naman Simon. Siguro pagod lang. Hindi ako naniniwala dyan. Alam kong may tinatago ka. Sabihin mo na sa akin. Please. At sa huli, hindi niya na napigilan ang pagluha. Isinalaysay niya ang lahat kay Simon. Kung paano siya siniraan, kung paano siya natanggal sa trabaho, at kung gaano siya natatakot na hindi na makabangon mula roon. Ayokong isipin mong naghahanap lang ako ng tulong. Gusto ko lang sanang maintindihan mo. Lumuluhang sabi ni Rowena. Rowena, hindi kita iiwan, sabi ni Simon. Basta ako ang kasama mo, makakabangon ka. Hindi kita pababayaan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Rowena ng pag-asa. Ngunit hindi niya pa alam na minsan ang mga pangakong hindi kita iiwan ay may kasunod na hanggang kailan. Mula nang malaman ni Simon ang sinapit ni Rowena, lalo pa siyang humanga sa kababaang loob ng dalaga. Hindi ito humingi ng tulong, hindi nang hingi ng pera. At kahit kailan, hindi ito umasa na parang may utang ang mundo sa kanya. Rowena, iba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko. Nakangiting sabi ni Simon bago hinawakan ang kamay ni Rowena. Simple ka, totoo ka, at hindi mo ko tinitingnan base sa pera ko. Alam mo ba, gusto kong makasama ka habang buhay. Simon, anong ibig mong sabihin? Pakakasalan mo ba ako? Seryosong tanong ni Simon at lumuhod sa harap niya. Oo, Simon. Oo, papayag ako. Nanginginig ang tinig na sagot ni Rowena. At doon, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Rowena. Isang kasal na punong-puno ng luho. Gowns na gawa sa silk, bulaklak na umaabot hanggang kisame, at mga ngiting tila walang katapusan. Subalit, hindi lahat ay masaya. Hindi ko maintindihan. Bakit siya pa? Malamig na sabi ng nanay ni Simon. Isang probinsyana, isang nurse lang, hindi bagay sa anak kong si Simon. Hayaan mo na lang, sabi naman ng ama nito. Baka pagkatapos ng ilang buwan,
magsawa rin siya. Ngunit kahit labag sa loob ng mga magulang ni Simon, tinulungan pa rin nilang ayusin ang engrandeng kasal at pagkatapos nun, isang romantikong honeymoon sa labas ng bansa. Simon, parang panaginip to, masayang sabi ni Rowena. Dati pinapanood ko lang to sa pelikula. Ngayon, kasama na kita. Ngumiti naman si Simon. Gusto kong maranasan mong lahat ng to, Rowena. Para maramdaman mong hindi ka na kailanman maghihirap. Pagbalik nila sa Maynila, nagsimula ang buhay mag-asawa. Dinala ni Simon si Rowena sa isang mamahaling kondo sa Makati. Malawak, maliwanag, at puno ng mga mamahaling gamit. At si Rowena, na dati kontento sa simpleng buhay, ay unti-unting nahulog sa alindog ng marangyang mundo. Ako na to? Hindi ko akalaing mapapasuot ako ng ganitong klaseng damit. Natatawang sabi ni Rowena habang nakatingin sa salamin. Sabi nga nila kapag may asawa ka ng mayaman, dapat marunong ka ring mag-ayos. Dati, simpleng nurse lang siya sa ospital. Ngayon, asawa na siya ng isang mayamang lalaki. At sa tuwing lalabas sila, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Maging ang mga dating babae ni Simon, napapalingon. Ngunit habang kumikislap ang ganda ni Rowena, unti-unti namang nawawala ang init ng pagmamahal ni Simon. Parang bata siyang nagsawa sa laruan. At ngayon, gusto na naman maghanap ng bago. Simon, gabi na. San ka na naman nanggaling? Mahinahong tanong ni Rowena. May business meeting lang. Malamig ang tono na sagot ni Simon. Huwag kang magtanong ng kung ano-ano. Business meeting? Bakit may amoy pabango ng babae sa damit mo? Rowena, Singhal ni Simon. hindi mo ako kailangang i-interrogate. Ako ang asawa mo at gusto kong tandaan mo yan. Ang mga gabi ng tawanan at halakhakan ay napalitan ng mga sigawan at tahimik na pagkain. Habang si Rowena ay abala sa pagluluto at pag-aalaga, si Simon naman ay mas abala sa paglabas at pakikihalubilo sa ibang babae. Ngunit hindi lang yon. Ang lalaking minsang nangako na hindi siya pababayaan ay naging mapanghinala at seloso. Sino tong tumatawag sa'yo? Iritadong tanong ni Simon. Yang Mia na yan. Kaibigan mo ba talaga? O baka naman lalaki yan? Kaibigan ko sa ospital yan, Simon. Babae yon. Huwag ka namang ganyan. Please? Ayokong may kinakausap kang kahit na sino. Kung kailangan mo ng kausap, ako lang. Naiintindihan mo? Galit na sabi nito. Unti-unti, naging bilanggo si Rowena sa sariling tahanan. Hindi siya pwedeng lumabas ng walang paalam. Hindi siya pwedeng gumamit ng cellphone nang hindi alam ni Simon. Kahit ang sarili niyang ina, kailangan pang tumawag ng palihim. Anak, kumusta ka na dyan? Parang bihira ka ng tumawag. May problema ba kayo ng asawa mo? Tanong ng nanay ni Rowena. Wala ma. Maayos naman kami. Pinipilit maging kalmado ni Rowena. Busy lang si Simon sa trabaho. Masaya ako at wag na po kayong mag-alala. Ngunit sa likod ng mga salitang maayos ako ay ang pusong unti-unting nadudurog. Ang buhay ni Rowena ay tila isang magandang palasyo na puno ng gintong rehas. Maganda sa panlabas, ngunit sa loob ay may pusong nakakulong. Lumipas ang mga buwan at kasabay ng pagkawala ng lambing ni Simon, unti-unti ring nawala ang lahat ng pangangalaga at atensyon na dati ipinagmamalaki niya. Kung dati ay binabahan ng regalo at halakhak ang kanilang tahanan, ngayon ay puro katahimikan at pangungulila na lamang ang naririnig. 2,000, 3,000, ganito na lang? Paano ko to pagkakasyahin sa isang buwang grocery? Simula nang maging kontrolado ni Simon ang lahat ng gastusin, pinapayagan na lang si Rowenang gumamit ng pera para sa mga pangunahing pangangailangan. Wala ng allowance, wala ng sariling ipon,
At higit sa lahat, pinagbawalan siya na magtrabaho ulit. Hindi mo kailangan magtrabaho, Rowena. Mayabang na sabi ni Simon. Ayokong pagtawanan ng mga kaibigan ko. Sapat na ako lang ang kumikita. Manatili ka na lang dito. Ayusin mo tong bahay. Magluto ka. Yan ang trabaho mo ngayon. Pero Simon, kalmadong sabi ni Rowena, gusto ko lang naman maging productive. Hindi mo ba naiintindihan? Ang hirap maghintay sa bahay buong araw. Sinabi ko na ngang hindi. Galit na sabi ni Simon. Ayoko nang paulit-ulit, Rowena. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lang naging malungkot ang bawat sulok ng kanilang tahanan. Walang usap, walang masandalan, kundi ang unan na araw-araw niyang pinaghihigpitan ng yakap habang umiiyak ng tahimik. Dati may pangarap ako, may trabaho, may sarili akong halaga. Ngayon parang wala na ako. Parang anino lang ng babaeng dati kong kilala. Umiiyak na sabi ni Rowena. Ang tanging nakakagaan ng kanyang loob ay ang pakikipag-usap sa dating kasamahan sa ospital na si Norma. Isang mabait na kaibigan na minsan lang niyang makausap at kadalasan kapag wala si Simon. Hello, Norma. Pasensya ka na, hindi ko agad nasagot. Alam mo naman ayaw ni Simon nang may nakakausap ako sa cellphone. Mahinang sabi ni Rowena. Ay nako Rowena, hindi mo dapat tinitiis yan. Ang bait mo masyado. Hindi lahat ng asawa dapat pinagtsatsagaan. Naiinis na sabi nito, pero puno ng pag-aalala ang boses. Kailangan kong tiisin. Asawa ko siya, Norma. Siguro lilipas din to. Ngunit isang gabi, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa bahay. Umuwi si Simon nang mainit ang ulo. Buisit! Wala akong pakialam kahit sinong humarang sa akin. Padabog na naglakad si Simon papunta sa kusina. Ilang sandali lang, naamoy ni Rowena ang matapang na singaw ng alak na lumalabas doon. Simon, ayos ka lang ba dyan? Simon, may problema ba sa opisina? Sunod-sunod niyang tanong. Ngunit walang sagot at paglabas ni Simon, dumiretso lang siya palabas ng bahay. Binagsakan ng pinto si Rowena at tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. 2 araw siyang hindi umuwi. 2 araw ding walang katahimikan si Rowena. Tinawagan niya ito ng paulit-ulit, ngunit walang sagot. Hanggang isang araw, Rowena, buti sinagot mo. Kumusta ka dyan? Natatarantang sabi ni Norma. Medyo ayos naman, Norma. Pero bakit parang kabado ka? May nangyari ba? Rowena, hindi mo alam? Malungkot na sabi ni Norma at mabigat ang boses. Yung asawa mo, si Simon, naka-aksidente. Nabangga niyang isang lalaking tumatawid sa pedestrian lane. Ano? Gulat na sabi ni Rowena. Hindi pwede. Sigurado ka bang si Simon yon? Oo, kumpirmado. May kakilala ko sa pulisya. Hindi lang yan. Hindi niya tinulungan yung biktima. Iniwan lang daw niya Rowena. At yung lalaki, magiging baldado na habang buhay. Hindi magagawa ni Simon yon. Halos hindi makapaniwala na sabi ni Rowena. Hindi siya ganon. Ngunit kahit gaano pa siya magpanggap na hindi totoo, ang katotohanan ay nananatiling matalim. Ang lalaking minsang minahal niya ay unti-unting nagiging tao na hindi niya na kilala. Ang mga luha ni Rowena ay unti-unting nauubos. Ngunit ang sakit na nadarama niya parang sugat na hindi maghilom-hilom. 3 araw ang lumipas bago muling bumalik si Simon. Amoy alak, pagod, at parang walang nangyari. Habang si Rowena naman ay halos hindi na makatulog sa pag-aalala. Hindi alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang aksidenteng ginawa ng kanyang asawa o ang taong unti-unti na niyang hindi makilala. Pagod ako, huwag mo akong kausapin. Sabi agad ni Simon. Dumaan siya sa sala na parang wala lang. Hindi man lang tumingin sa kanyang asawa. Diretso sa kwarto at ilang minuto lang, puno na ng hilik ang buong bahay. Simon, totoo ba yung narinig ko?
Yung aksidente sa kalsada, ikaw ba yon? Lakas loob na tanong ni Rowena. Ngunit parang hangin lang siya para kay Simon. Walang sagot, walang kahit na anong paliwanag. At si Rowena muling napuno ng katahimikan at luha. 2 buwan ang lumipas, tila bumalik sa dati ang lahat. Si Simon patuloy sa kanyang bisyo at si Rowena nakakulong sa bahay na parang kulungan ng gintong rehas. Ngunit isang araw, biglang tumawag si Norma. Rowena, may balita ako. Yung lalaking nabangga ni Simon, si Edward, nakalabas na ng ospital. Ay, salamat naman at buhay siya. Sana maayos na ang kalagayan niya ngayon. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kwento ni Edward. Ilang linggo pa ang lumipas at isang gabi ng malayang hangin ang unang sumalubong kay Rowena. Nagpaalam si Simon na aalis dahil may business trip ito. Sa wakas, kahit ilang araw lang, makakahinga ako ng malaya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakalabas si Rowena ng bahay nang walang kaba. Bit-bit ang pag-asa na muling maramdaman ang mundong matagal nang nawala sa kanya. Ang tagal na nating hindi nagkita, Norma. Parang ibang tao na ako. Sobrang tagal kong nakakulong sa bahay. Kaswal na sabi ni Rowena. At least ngayon, nakalabas ka rin. Pero Rowena, may gusto akong sabihin sa'yo. Tungkol dun kay Edward. Si Edward? Oo nga pala. Biglang napatigil si Rowena. Kumusta na kaya siya ngayon? Hindi maganda, Rowena. Wala na siyang trabaho. Wala na rin siyang matitirhan. Wala pala siyang pamilya. Minsan, binibigyan ko ng pera pero halos hindi na siya makalakad ng maayos. Diyos ko. Simon, anong nagawa mo? Norma, pwede mo ba akong dalhin sa kanya? Gusto ko siyang makita. Marahang sabi ni Rowena. At nang sumapit ang hapon, tumungo sila sa isang lumang shelter sa gilid ng Maynila. Amoy alikabok at pawis, mga dingding na kupas, at mga taong tila nakalimutan ng lipunan. Sa isang sulok, nakita nila si Edward. Payat, marumi, at may mga matang malalim at puno ng lungkot. Ikaw si Edward? Nanginginig ang boses na tanong ni Rowena. Ako si Rowena, asawa ni Simon. Patawarin mo kami, Edward. Patawarin mo ang ginawa ng asawa ko sa'yo. Kung pwede lang, ako na sana ang nagdusa sa halip na ikaw. Huwag kang humingi ng tawad, Rowena. Mahinahong sabi ni Edward. Hindi mo kasalanan. Hindi mo kailangan managot sa ginawa ng iba. Ang buhay, minsan binabato lang tayo ng masakit na bagay. Pero wala tayong magagawa kundi tanggapin at magpatuloy. Habang nakaluhod, nakita ni Rowena ang kalagayan ng taong minsang pinahamak ng lalaki na kanyang minahal. At sa mga sandaling yun, isang kakaibang damdamin ang gumuhit sa kanyang puso. Hindi lang awa, kundi isang matinding hangarin ang tumulong at bumawi sa paraang kaya niya. Edward, sumama ka sa amin ngayon. Doon ka muna sa bahay. Maligo ka, kumain at magpahinga. Kailangan mong makabawi ng lakas? Hindi na, Rowena, wag na. Hindi ako sanay sa ganun. Ayokong makaabala sa'yo. Nag-aalangang sabi ni Edward. Wala ka namang inaabala. Isa lang ang gusto ko, ang maitama kahit isang bahagi ng pagkakamaling hindi ko man ginawa, pero bit-bit ng konsensya ko araw-araw. Pagbalik sa bahay, agad inasikaso ni Rowena si Edward. Nilinis niya ito, pinakain, at binigyan ng malinis na damit. Mga lumang polo ni Simon. Ayan, suotin mo muna to. Medyo maluwag pero mas maayos yan kaysa sa suot mong basahan kanina. Rowena, sobra na to. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa kabutihan mo. Nahihiyang sabi ni Edward. Wala kang dapat bayaran, Edward. Ang importante makabawi ka sa buhay mo. Hindi ako mapapalagay hanggat nakikita kitang ganyan. Pagkatapos, tinawagan ni Rowena ang kanyang ina upang humingi ng payo. Anak, mabuti at tinulungan mo siya. May kakilala pa ang tatay mo dati, si Dr. Mariano. Isang professor yon ng medisina. May utang na loob siya sa tatay mo noon.
Sigurado akong hindi siya tatanggi kung hihingi ka ng tulong para maipagamot ang lalaking yan. Talaga, ma? Salamat. Sana matulungan niya si Edward. Ito na siguro ang pagkakataong maitama ko kahit kaunting pagkakamali ni Simon. Habang masigla niyang kausap ang ina, hindi niya namalayan ang tunog ng susi sa pinto. Si Simon, mas maaga itong umuwi ng 2 araw mula sa business trip. At pagpasok sa bahay, agad niyang naramdaman ang presensya ng ibang tao. Sino yung lalaking yan? Anong ginagawa niya rito, Rowena? Simon, huwag kang magalit. Si Edward, yung lalaking nabangga mo, wala siyang matirhan kaya dinala ko muna dito. Tutulungan natin siyang magpagamot. Sumigaw si Simon. Tigilan mo yung kalokohan mo. Hindi ako sangkot sa aksidenteng yan. At ayoko may pulubi rito sa bahay ko. Paalisin mo yan, ngayon din. Sinubukang tumawag ni Rowena ng taxi para kay Edward. Ngunit bago pa man niya maabot ang telepono, isang mapanirang salita ang binitiwan ni Simon. Wala akong balak gumastos para sa kabit mong pinauwi rito. Ayokong bayaran ng pamasahe ng lalaki mong yan. Anong sinabi mo? Nagalit na si Rowena. Wala kang karapatang siraan ako. Buong buhay ko naging tapat ako sa iyo, Simon. Hindi tulad mo. At doon, binuksan ni Rowena ang kanyang cellphone. Ipinakita sa harap ng asawa ang larawang magpapatunay ng lahat. Eto, tingnan mo. Ikaw yan, Simon. Ikaw at yung babaeng blandang buhok. Nasa hotel. At ano kung nakita mo? Oo, ako yan. At alam mo, masaya ako na nalaman mo na. Dahil sawa na ako. Sawa na ako sa tulad mo. Sawa na ako sa iyak at drama mo. Yang babaeng yan, hindi katulad mo. Tahimik lang si Rowena. Walang paligoy-ligoy habang tuloy-tuloy siyang nag-impake. Ang bawat luha ay napalitan ng determinasyon. Sige, umalis ka. Isama mo yung imbalidong yan. Mas bagay kayo. Sigaw pa ni Simon. Hindi mo na kailangan sabihin. Tapos na tayo, Simon. Lumabas si Rowena ng bahay, hindi bilang asawa, kundi bilang isang babaeng handang magsimula ulit. Ang tanging dala niya ay isang maleta, kaunting alahas at ang desisyong itama ang mali. Ibebenta niya ang mga alahas na bigay ni Simon at gagamitin ang pera upang simulan ang pagpapagamot kay Edward. Kinabukasan, dinala ni Rowena si Edward sa bahay ng dating kaibigan ng kanyang yumaong ama. Si Dr. Mariano, isang kilalang professor ng medisina. Rowena, ikaw na ba yan? Anak ng kaibigan kong si Arturo. Grabe, dalaga ka pa nung huli kitang nakita. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Sabi ni Dr. Mariano sa masiglang boses. Doc, may hihilingin po sana ako. Eto po, si Edward. Siya po yung lalaking nabangga ni Simon ng dati kong asawa. Gusto ko po sanang mapatingnan siya. Sa unang tingin pa lang, naintindihan na ni Dr. Mariano ang sitwasyon. At bilang pagtanaw ng utang na loob sa ama ni Rowena, agad siyang pumayag na tumulong. Sige anak, pareho kayong manatili muna rito habang inaasikaso natin ang gamutan. Huwag kang mag-alala, aalagaan natin si Edward. Makalipas ang ilang araw, pinag-aralan ng doktor at ng kanyang mga kasamahan ang kasong medical ni Edward. At sa kanilang pag-uusap, lumabas ang pag-asang matagal nang nawala. May pag-asa siya. Oo, mahirap pero kung may pagpapatuloy ang therapy at operasyon, maaari pa siyang makalakad ulit. Masayang balita ni Dr. Mariano. Nang marinig yon, napaiyak si Rowena. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pag-asang muli niyang nadarama. Narinig mo yon, Edward? May pag-asa pa. Makakalakad ka ulit. Salamat, Rowena. Kung wala ka, siguro matagal na akong sumuko. Nagtuloy-tuloy na nga ang operasyon at rehabilitation ni Edward. At bilang kapalit ng kabutihan ni Dr. Mariano, nagtrabaho si Rowena bilang nurse sa parehong ospital. Araw at gabi siyang nagbabantay kay Edward, pinupunas ng pawis, tinutulungan sa therapy, at pinapalakas ang loob ng lalaking unti-unting bumabalik sa buhay. Ayan, kaya mo yan. Isang hakbang pa, Edward. Kailangan mong labanan ng takot mo.
Kung ikaw ang nagtutulak sa akin, wala akong dahilan para sumuko. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lalong lumalalim ang koneksyon ng dalawa. Mula sa pagkakaibigan, tuluyang sumibol ang pag-ibig na hindi nila inaasahan. Rowena, nako ikaw talaga. Na-in love ka na naman dyan sa pasyente mo, sabi ni Norma. Hindi to pareho, Norma. Iba siya at ibang nararamdaman ko ngayon. Hindi ito kagaya nun. Ngayon walang takot, walang sakit. Makalipas ang ilang buwan nang makabangon si Edward mula sa operasyon, nangupahan si Rowena sa isang maliit na apartment malapit sa ospital. Ayaw na niyang maging abala pa sa mabait na doktor at gusto niyang simulan ang buhay nila sa sarili nilang paraan. Ayan, hindi man malaki pero may sarili na tayong tahanan. Para sa akin, sapat na to, sagot ni Edward. Basta kasama kita kahit maliit na kwarto, parang palasyo na. At bilang regalo kay Edward, binilhan ni Rowena ng laptop mula sa naipon niyang sahod. Ayan, para may magamit ka habang nagpapagaling. Hindi lang puro therapy ang iniisip mo. Rowena, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Bago pa man ako muling makalakad, tinuruan mo na akong tumayo sa buhay. Habang dahan-dahang gumagaling si Edward, ginamit niya ang oras sa pag-aaral at paggawa sa laptop na yon. Dati pala siyang intern sa isang IT company at kahit hirap pa rin sa paglalakad, nagsimula siyang magtrabaho remotely bilang programmer. Mabilis na lumipas ang 5 taon at sa pag-ikot ng panahon, muling nagbago ang lahat. Si Rowena ay isa ng respetadong nurse sa isang pribadong klinik, habang si Edward naman ay tuluyang bumangon mula sa trahedya. Sa tulong ng kanyang talento at determinasyon, siya ngayon ay IT project manager sa isang kilalang kumpanya, hinahangaan, iginagalang at minamahal ng mga taong nasa paligid niya. Isang araw, habang nagbabakasyon sa isang resort sa Batangas, magkahawak kamay sina Edward at Rowena, kasama ang kanilang munting anak, isang batang babae na may maaliwalas na mukha at tawa na kay sarap pakinggan. Halika na anak, huwag kang lalayo masyado sa tubig. Hayaan mo siya, mahal. Tingnan mo parang ikaw yan nung bata ka pa. Laging masigla, laging may liwanag sa mata. Kung hindi dahil sa'yo, Edward, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Salamat sa lahat. Hindi mo kailangan magpasalamat, Rowena. Pareho tayong nasugatan nun. Pero sa isa't isa, natuto tayong maghilom. Ngunit sa parehong resort na yon, nangyari ang isang muling pagtatagpo na hindi inaasahan. Sa tapat ng isang resto bar, isang lalaki ang tahimik na umiinom ng alak. Kasama ang isang babae na kulay blonde ang buhok, ang bagong asawa ni Simon. Oh my God, Simon! Tingnan mo yon. Hindi ba yan yung ex-wife mo? Ang ganda niya. Ang ayos ng pamilya niya. Grabe, may anak na sila. At yung asawa niya? Ang gwapo, ha? Si Rowena. Napatulala si Simon. Hindi ko akalaing makikita ko pa siya. Tila tumigil ang oras para kay Simon. Ang babaeng minsang minamaliit at tinalikuran niya, ngayon ay nakikita niyang mas masaya, mas payapa, at higit sa lahat, mas maganda kaysa dati. Alam mo, sinusundan ko siya sa social media. Ang ganda ng bahay nila. Ang dami nilang napupuntahang lugar. Hindi katulad natin. Ikaw nawala ng negosyo at ngayon, umaasa na lang sa pera ng mga magulang mo. Ay nako, bakit pa kita pinatulan? Sabi pa ng babaeng kasama nito. Hindi na kumibo si Simon. Tila tinamaan ng isang katotohanang hindi niya maikaila. Ang dating buhay ng kayabangan at pagmamataas, ngayon ay napalitan ng kahungkagan at pagsisisi. At sa gitna ng kanyang pananahimik, dumaan sa harap nila sina Rowena, Edward at ang kanilang anak. Magandang araw, Simon. Matagal na tayong hindi nagkikita. May ngiting sabi ni Rowena. Napayuko si Simon. Rowena. At halos pabulong. Ngumiti lang si Rowena, walang pait, walang galit, tanging kapayapaan sa kanyang mga mata. Ingat ka, Simon. Sana mahanap mo rin ang kapayapaan mo. Habang lumalayo si Rowena, naiwan si Simon na tila nilamon ng katahimikan.
Hindi na siya sinisisi ni Rowena dahil ang buhay mismo ang nagturo ng leksyon na minsan niyang binaliwala. At sa dulo ng lahat ng sugat at luha, ang kapatawaran ang tunay na kayamanan ni Rowena. Dahil habang pinatawad niya ang lalaking sumira sa kanya, doon din niya natagpuan ang sarili niyang kalayaan. Ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa damit, hindi nasusukat sa pera, kundi sa tibay ng loob na bumangon matapos masaktan. Tulad ni Rowena, minsang niloko ngunit natutong magpatawad. At sa huli, nagtagumpay hindi lang sa buhay, kundi sa pagmamahal. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.